Eto, 2.037 magagalit na naman kayo. Sasabihin nyo, wala talagang kwenta sa Senado. Ang Kongreso ang magaling lagi. Bakit? Di ba si Inday Sara Duterte ayaw umattend, ayaw pumunta, ano? Doon sa hearing. Ayaw pumunta sa hearing doon sa Senado na ang pag-uusapan po, mga bossing, yung budget na hinihingi ng Office of the Vice President. Sa atin naman, walang problema Gusto lang naman natin marinig. No? Gusto lang po nating marinig, mga kababayan, kung saan gagastusin, kung saan gagamitin, kung paano ginamit yung mga nakaraang budget. So ngayon po, sabi ng ating Vice Presidente, eto Congress, ibibigay ko sa inyo tong listahan. Ito yung budget na proposal namin. Bahala kayo kung gusto nyong i-approve yan o hindi. Kayo na bahala. Pero hindi na ako sasalang sa question and answer. So ganun nga po nangyari, mga kababayan. So dahil nga po walang Vice Presidente na nagpapaliwanag kung bakit ganito, kung bakit merong ganyan, bakit doble-doble, dumodoble sa mga ibang ahensya yung proyekto, at kung bakit 100 million yung para sa advisors, ako po tingin ko, kaya isa yan po sa dahilan, mga kababayan, kung bakit ayaw na ng question and answers ng Vice Presidente. Mahirap pong ipaliwanag. Kasi meron ng mga DSWD, tapos meron pa silang mga paganon na meron pa sila doon sa budget na hinihingi ng gano'n. Doble po. Tapos 100 million para doon sa mga advisors. Mahirap po yan. So, bahala kayo. Approve nyo o hindi. Napagkaisahan niya po, parang 733 million. Ang ibibigay, tapyas ng 1.3 billion, mga kababayan. So, ngayon, syempre, papanik niya sa Senado. Ang Senado, mga bossing, eto. Ako po mga kababayan, yung 733 million na handa nilang aprubahan para sa Vice Presidente o para sa Office of the Vice President, naniniwala ho ako, mga bossing, na talagang pinag-aralan nilang maigi yan. Talagang pinag-aralan nilang maigi yan, mga kababayan. Yung sakto lang, hindi sobra, hindi labis, hindi kulang. Sakto lang para sa Office of the Vice President. Ngayon, sa pagdating sa Senado, mukhang plano nilang dagdagan. Mukhang plano nilang dagdagan, mga kababayan. So ano to? Mababaliwala yung pinag-aralan ng Congress? Pakinggan po natin ito, mga bossing. Sabi ni Blowfish 64, huwag iboto ang mga senador na gustong dagdagan ang budget ng OBP. Naku hindi nyo iboboto si Joel Villanueva. Bagay, ayaw naman natin yun. Ayaw naman natin sa kanya game. Inihayag kahapon ni Senator Juan Miguel Zubiri na ilang senador na ang umano'y nagpahayag ng kanilang layunin na dagdagan ng pondo ng Office of the Vice President. Kabilang anya sa mga ito sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Nilinaw naman ni Senator Zubiri na hindi nila balak ibalik ang original proposed budget na 2.037 billion pesos. Yun po kasi ang hinihingi, di ba? 2.03 something, basta 2.0 may plus. Hindi naman daw balak ibigay lahat. Ano ba balak nyo? Kundi ang 733 million pesos lang na inaprubahan ng Kamara. Binigyang diin ito na ang Senado ay dapat magmula o ang desisyon sa panig ng Senado ay dapat magmula kay Senator Grace Poe, chairperson ng naturang Committee on Finance. I think the appetite, though, amongst the senators is to increase their budget a bit. Sa usap-usapan sa lang. Ayun. DJ Byron, Music and Topics TV, supportahan po natin yung kaibigan natin, mga kababayan. Magaling pong mag-live yan. Kaya i-like nyo din and i-subscribe nyo din. Mga bossing, gagawin nila doon sa magiging pasobra nila?
Para saan po yung pasobra? Kasi po ako naniniwala, mga kababayan, yung 733 na sabi nga po ng Congress, eto, sapat na to para sa OBP. Pinag-aralan na ito. So kung may bibigay na sobra, para saan po yun? Hindi kaya natatakot lang sila kay BP Sara? No? Or ano ba tawag doon? Pampalubag loob para kay BP Sara? Kailangan matindi din po, mga kababayan, yung explanation nila dyan. Kung bakit nila bibigyan ng extra, kung bakit nila dadagdagan. Di ho ba? Hindi pwede. Sige, basta dagdag na lang, ganito, ganyan. Addictus Rex, shoutout po sa iyo, sir. Di ba? Mga bossing, magiging sobra na lang po yan. Paano yun? Siguro inisip nila, naku, para naman hindi tayo madiinan ng Vice Presidente, dagdagan natin konti. No? Sabi ni Louis Dane, Blowfish, correct ka dyan. Huwag iboto yung mga senador na ayaw patapyasan ang budget ni Sara. Tambalustay pusit. Wala yang malasakit sa mamamayan. Alam naman ng iba. Yun nga eh. Yung iba hindi pa din huna ipapaliwanag eh. Tapos ito, dagdagan portion na agad. Mano ba namang alamin nyo muna? No? Mano bang pag-aralan nyo muna? Di ba? Siguro takot lang kay BP Sara. Kasi po yung mga nasa Congress, ay hindi. 17 yung handang magtanong ho doon, mga kababayan. Lalo na yung mga young guns. Speaking of young guns, mga bossing. Di ba? Si Jill Bongalon. Congressman Jill Bongalon. Tama ba ako? Pagpaparesign ang isinisigaw sa ating Vice Presidente. No? Sabi po, no, sa pangatlong topic natin, mga boss, pang-apat na topic natin, sinisigaw ni Congressman Jill Bongalon. Vice Presidente, mukhang hindi ka seryoso doon sa iyong pagiging Vice Presidente sa trabaho mo. No, kasi hindi ma-attend sa hearing eh. Di ba? Baka naman pwedeng mag-resign ka na lang. Sagot po ng Vice Presidente, si Trillanes, si Risa Ontiveros, si Franz Castro, may mga handler yan. No? Ang track nila ay impeach Sara. Ayan, mga kababayan, ha? Impeach Sara. So ngayon, mga bossing,